Magandang araw po mula sa DOST Pag-asa. Ito po ang ating weather update ngayon May 15, 2025, Thursday. Dito po sa ating satellite image, mapapansin po natin na yung ITCZ ay muling nakakaapekto sa buong Mindanao. Ito po ay magdadala ng kaulapan at mga pag-ulan at mga thunderstorms sa buong Mindanao at kasama po dyan yung Eastern Samar at yung Palawan. Yung mga pag-ulan na tuloy-tuloy, lalo na po sa Mindanao, ay maaaring magdulot ng mga pagbaha at mga landslide. Kaya inaabisuhan po natin yung mga kababayan natin na nakatira sa mga landslide-prone areas at mga bahaing mga lugar na maging mapagbantay po at mag-ingat po. Samantala, dito po sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, mainly sa Luzon at saka sa Visayas, easterlies pa rin na nakakaapekto sa atin. Yung easterlies po ay yung mainit na hangin na galing sa dagat Pasipiko na nagdadala ng maalinsangang panahon at malaking chances or chance na mga pag-ulan o tinatawag natin na localized rain showers and thunderstorm. Yung mga pag-ulan na yan, kaya siya tinawag na localized, ay halimbawa yung mga naobserbahan natin dito sa Quezon City na umuulan sa hapon pero sa Karatig City niya ay hindi naman umuulan. Ito po ay dala ng mga convective clouds na kung saan doon maaaring umulan pero nag-move po siya kaya may mga chances na minsan maulap sa kalangitan na nakikita natin sa taas pero hindi naman tayo inuulan. Yung mga ulan ay maaaring sa ibang lugar. Patuloy po natin mararanasan yung ganitong weather sa mga susunod pang araw. Pero yung binanggit natin kanina na ITCZ ay maaaring may mamuo dito na circulation na maaaring mag-develop into low pressure area. Kaya inaabisuhan po natin na sa mga susunod pang araw na muli ay maki-update tayo sa Pag-asa at i-monitor natin yung propagation or yung maaaring development ng low pressure area na ito na maaaring makaapekto sa ating mga lugar. Para naman sa ating forecast bukas, mananatili yung epekto ng easterlies at dahil dyan ay patuloy yung maalinsangang panahon na mararanasan natin usually during umaga hanggang tanghali and yung chances pa rin ng mga isolated rain showers sa hapon at gabi. Agwat po ng temperatura sa Metro Manila ay 24 to 34, sa Tugigaraw naman ay 25 to 34 at sa Legazpi ay 26 to 33. Dito naman sa Palawan, muli ay dahil sa ITCZ ay makakaranas tayo ng maulap na kalangitan na may kasama mga pag-ulan dito sa Palawan at sa Eastern Samar. Ganun din sa buong Mindanao. Patuloy yan bukas at ang agwat po ng temperatura sa Puerto Princesa ay 26 to 31, sa Tacloban naman ay 26 to 31 din, sa Davao ay 25 to 32 at sa Zamboanga ay 25 to 32. Wala po tayong nakataas na gale warning, kaya malaya po na makakapaglayag yung ating mga kapwa Pilipino na mga isda at seafarers. Para sa ating 3-day weather outlook sa mga piling lugar sa ating bansa, kasama dyan yung Metro Manila, Baguio at Legazpi City dahil sa easterlies ay patuloy yung epekto ng partly cloudy or yung easterlies patuloy na mararanasan natin yung maalinsangang panahon sa umaga at sa tanghali. At sa hapon naman ay may chances ng mga isolated rain showers and thunderstorm. Ganon din po dito sa Metro Cebu. Simula yan sa Saturday hanggang sa Monday. Pero dito sa Iloilo, sa Sabado po, ay magiging maulap ang ating kalangitan na may kasama mga pag-ulan at thunderstorm sa Saturday. Pero sa Sunday and Monday, manunumbalik yung partly cloudy to cloudy skies. Sa Tacloban naman, dahil sa ITCZ, ay patuloy na makakaranas tayo ng mga pag-ulan. At manunumbalik ito sa partly cloudy to cloudy skies sa Monday. Sa Metro Davao, sa Cagayan de Oro City at sa Zamboanga City, sa ating pong weekend ay patuloy na magiging maulap yung kalangitan natin na may kasamang mga pag-ulan. At sa Monday at sa Metro Davao, sa Cagayan City ay manunumbalik siya sa partly cloudy to cloudy skies except dito sa Zamboanga City na ina-expect natin na magiging epekto ito ng development or yung progression ng mga cloud clusters na dala ng ITCZ. Meron po tayong mga safety tips in case of thunderstorm. Maliit po yung tsansa, pero posible po yung mga lightning activity or yung mga pagkidlat, kaya patuloy natin na gustong paalalahanan yung ating mga kababayan na kapag may mga kidlat or mga thunderstorms, ay pumasok tayo sa ating mga bahay para maprotektahan tayo, lalo na kung nasa open field tayo. Kung pwede, or kung nasa sasakyan, kung malapit tayo sa sasakyan natin, ay pumasok tayo sa sasakyan. And iwasan natin yung mga conductor, halimbawa, yung mga puno, tubig, kapag may nasirang utility poles or kable ng mga kuryente, tapos napunta siya sa baha at nakaapak tayo sa baha, ay maaari tayong makuryente.
At wag po tayong tatayo. Halimbawa, nasa open field tayo at tayo yung pinakamataas na structure, walang punong malapit, ay wag po tayong tumayo. Ang maaari po natin gawin ay mag-squat tayo. Umupo tayo pababa, takpan natin yung tenga natin para sa kulog, at pagdikitin natin yung sakong natin habang nakaupo para mag-pass through lang yung kuryente at hindi na umakyat sa ating nervous system o sa ating katawan. Ang ating pong araw ay lulubog mamayang 6:17 at muli pong sisikat bukas ng 5:28 ng umaga. Patuloy po tayo na maging updated at informed sa mga bagay na related sa ating atmosphere sa pamamagitan ng pagbisita sa ating social media pages at sa ating website. Paalala po na meron tayong mga tinatawag na thunderstorm advisory. Kung gusto natin malaman yung ating weather sa susunod na 3 oras, ay bisitahin natin yung ating regional pag-asa offices ng mga forecast para sa mga posibleng thunderstorms na mangyayari. Sila po ay nagbibigay din ng mga localized forecast sa ating mga lugar. Ayan po yung ating update and summary. Muli po, ako po si John Manalo. Maraming salamat po at mag-ingat po tayo.